Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita na masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Sa pagpasok natin sa itong panahon na ito, ordinary time, sa ating liturhiya, ay magandang bigyang diin, no, na mula sa paglalakbay natin sa Kwaresma at Pasko ng Pagkabuhay, tayo ay inaanyayahan na ngayon na maging saksi sa lahat ng bagay na ito. Mula sa pagpapakasakit ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay iniimbitahan na sa araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano, tayo ay maging saksi ng kabutihan ng Diyos sa lahat. At yan po siguro ang magandang paanyaya at hamon sa atin. Pwede sabihin, Lord, nagsisimba naman po ako. Okay na po ba yon? Lord, nagdadasal naman po ako lagi. Pwede na ba yon? Maganda kung gusto mo lumago sa iyong pananampalataya at nakatitiyak ako na ang karamihan sa atin gusto natin lumago sa pananampalataya. If you want to grow in faith, start by sharing your faith. If you want to grow in faith, start by sharing your faith. Sa totoo lang, kung binabahagi mo ang iyong pananampalataya, lumalago ka sa iyong pananampalataya. Bakit? Dahil mas naiintindihan mo at mas na-appreciate mo yung binabahagi mo. Meron akong nakausap, sabi niya, Father, ganun pala yun akala ko pa nagdadasal lang ako, lalago na pananampalataya ko. Akala ko basta tuwing linggo, Father, walang patid. Nagsisimba ako, akala ko dun lalago ang pananampalataya ko. Pero sabi niya, I found more meaning in our faith when I started sharing my faith to others. At sana tayo mga Kristiyano, we can find more meaning in our faith. Mas may kahulugan, mas may kabuluhan ng ating pananampalataya. At yun ay dahil kung kaya nating ito ibahagi sa iba. Hindi naman natin kailangan ituro ang lahat Sa simple nating pamumuhay, sa simple nating pag-aakay, sa kasama natin na naipanghihinaan ng loob,
na tila ang apoy na pananampalataya niya ay humihina. Yung apoy ng pananampalataya mo, ang gamitin mo para ningasin ang pananampalataya niya. Ang iyong pagmamalasakit sa iba, doon mo na isasabuhay at naibabahagi ang pananampalataya mo. Kaya po sana, ang ating pagdiriwang ng pananampalataya, hindi lang po nananatili sa loob ng simbahan, kung hindi sa araw-araw nating gawain, Kristiyano tayo. Kung may kakilala ka na panghihinaan ng loob at kailangan ng kausap, sana ikaw bilang isang Kristiyano ang handang makinig sa taong yon. In our service, sa ating pagmamalasakit, sa ating paglilingkod sa bawat isa, doon nakikita ang ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Doon natin na ibabahagi ang pananampalataya natin. Kaya maganda po sa pagyakap ng misyon na ito, na maging disipulo ni Jesus ngayon, ang ating nasaksihan, ang ating narinig at nakita, ay ibahagi natin sa lahat. Amen.